Hello. Okay. Magandang umaga ho. Unang-una po ay binabati ko ho yung mga graduate. Ayan. No, today is first Sunday ng June and parang last week yata nakita ko karamihan ng post sa Facebook yung mga graduation. So binabati ko yung mga kabataang graduate pati yung kanilang mga magulang na nagpa-graduate. Ayan. Ang message ko sa mga kabataan, mag-aral kayo hanggang gusto po ninyo. Ayan. Hindi ko sinasabing forever estudyante kayo. But what I'm saying is, kailangan maging learner tayo forever. Hindi ho nagtatapos ang pag-aaral at pagkatuto ng isang tao sa eskwelahan. Ayan, nakikita ko yung mga post, yung mga magulang, proud, masaya, gayon din yung mga anak. Minsan naisip ko, sana pagdating ng araw, ganun din ako, makakagraduate din yung dalawang anak ko. Kasi bata pa yung dalawang anak ko, yung isa grade 5, yung isa graduating si Julia, graduating sa 3S, mga kapatid. Ayan, Okay, Anyway, speaking of Julia, naalala ko nung siya ay 3 taon, parang diyan siya nag-umpisang magsalita eh. Actually, ang maganda sa kanya, at the age of 3, nagbibilang. Kaya lang, nabothered ako dun sa kanyang pagbibilang. Ano po? Kasi iba yung banggit niya eh. Di ba ang number natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siya at the age of 3 or magti-3 pa lang, nagbibilang na eh. So nagbilang siya, yung 1 niya, tama eh, 1. Yung 2, 2. Sabi ko, naku, bakit ganun? 2. Sabi ko, hindi, 2. Yung 3 niya, 3. Tama naman, 3. No? Yung 4, 4. Ang malupit yung 5, day eh. Tapos ang malupit yung 6. Alam nyo ano yung 6 niya? Chicks. Ang malupit po yung 7, sashi. Sabi ko, nak, mukhang malayo yung 7 sa sashi. Ano po? Tapos yung 8 niya, H. Tapos yung 9, daa. Ayan. Yung 10, 10. Tama eh. Kaya pag nagbilang siya, 1, 2, chi, fu, dai, chicks, sashi, h, daa, 10. Kabisado ko mga kapatid eh. Kasi, alam nyo, doon sa pagbibilang niya, lalo na yung 4, 5, 6, doon ako na-bother eh, Yung pagbibilang niya, tinuruan ko eh. Actually, ang tawag doon, when you're seeing something wrong doon sa anak mo, tinuturuan mo, ang tawag dyan, intervention. Pakikialam. Tama po ba? Pakikialam. Another thing, patungkol sa mga anak ko, yung panganay ko naman, eto natakot din ako eh. At the age of 3, may inabot sa aking laruan eh. Sabi niya sa akin, Daddy, ena mo. Sabi ko, la. Minurata ko ng anak ko ah. Sabi ko kay Jenny, Jenny, si Jenny nagmumura na. Hindi. Yung ena mo, tignan mo. Sabi ko, kala ko mukhang napapamura ni anak ko, sabi ko. Kasi sabi niya, ena mo. Sabi ko, hindi, tignan mo pala ang ibig sabihin niya. And actually, di ba ang mga favorite na mga karakter ng mga kabataan ganyan ng edad, yung mga 3 years old, si Jollibee. Yung panganay ko, ang tawag kay Jollibee, Abiki. Yung pangalawa, Chodidi, mga kapatid. Ayan, Actually, pagdating sa speech, tsaka sa pronunciation, na nakikita natin sa mga anak natin ganyan, kagaya ng ganyan, mga 3 years old, siguro kung kayo man po may apo, pagka may mali silang sinasabi o pagkakaunawa, kinokorek natin, pinakikialaman natin. Ang English term for that is intervention, mga kapatid. And you know what? Intervention is our topic for today. Last week, ang topic natin dun sa Ephesians 2, doon sa Ephesians 2 verses 1 hanggang 3, merong malaking problema ang sangkatauhan. Actually, nagkaroon ng kasalanan and because of sin, mga kapatid, grabe, hindi natin malusot-lusutan at hindi natin kayang makorek yung impact o yung ginawang
infestation ng kasalanan sa ating buhay. So therefore, when God sees us na talagang infested tayo with sin, ang ginawa ng Panginoon, God intervened. Ano po? So kukunin ko na rin yung ating topic, yung ating title doon sa ating topic. Ano? Since yung ating topic is intervention, kukunin ko yung title na Because of Grace. Ano po? Dahil sa kasalanan natin, wala tayong magawa, patay tayo, but God intervened because of His grace. Tama po ba? Ano, para rin yung mga anak ko na may nakikita kang mali, may nakikita kang hindi tama, ano ang ginawa? Nag-intervene ang magulang. So si Lord, nung nakita niya tayo nagkakasala, nasisira ang buhay natin, unti-unting nawawasak at patay tayo sa ating kasalanan, because of His grace, He intervened. Nakialam ng himasok o kaya talagang gumawa ang ating Panginoon. Anyway, magkaroon tayo ng recap doon sa binasa natin. Ano ho? Doon sa Ephesians 2:1 hanggang 3, nandiyan nakalagay na yung verse. Basahin po natin muna ano ho, para mas maintindihan natin. Ito ang sabi ni Paul, "As for you, you were dead in your transgressions and sins." So tayo patay. Pangalawa, ito po ang sabi niya. Ano ho? Verse 2, "In which you used to live when you followed the ways of this world." Pangalawa ito, masyado tayong makamundo. Ano po? Pangatlo ito, and of the ruler of the kingdom of the air. Pangatlo ang issue ito, we are under the influence of the devil. When the Apostle Paul says, kingdom of the air, ayan po ang kaharian ng demonyo. Ano po? Pangapat, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. Ito yung pangapat na issue, we are disobedient, mga kapatid. Sa verse 3, Paul further adds 3 more dilemmas sa atin. Also, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature. Ito pang 5 kaso natin, mga kapatid. Masyado tayong makalaman. And following its desires and thoughts. Yung pang-6, masyadong masama yung ating pag-iisip at pagnanasa. And then yung pang-7, like the rest, we were by nature objects of wrath. So, kandidato tayo sa impyerno. Yun yung pang-7. So, yan po yung 7 dilema o problema ng sangkatauhan na nakita sa atin ng Panginoon. So, when God saw our dilemma, eto na, nagkaroon ng intervention. Nakialam si Lord because of His grace. Ano po? Balikan natin doon sa outline. Actually, itong Ephesians 2 verses 1 to 3, pwede mo rin siyang hatiin sa 4 instead of 7 Di ba kung magme-mensahe ka? Pwede mong sabihin na, ito 4 na D. All of us were dead in our sin. All of us were deceived to commit sin. And all of us were depraved because of our sin. And all of us will be doomed because of the consequences of our sin. So ano ibig sabihin? Patay tayo sa ating kasalanan. Actually, pag sinabing patay, separated ka kay Lord. Disconnected ka kay Lord. Hindi ka namuhay according sa plano, sa purpose at sa nais ng ating Panginoon. You are dead in your sin. Pag sinabi namang deceive, eto, akala natin na ang paggawa ng kasalanan ay tama. Dinaya tayo ng kaaway. Akala natin na we are walking on the right path of life. But actually, we are walking on the wrong way of life. We are walking leading into our own destruction. So we are deceived by the devil. Pangatlo, ito matindi, we are depraved. Pag sinabing depraved, ito, gusto mo bumait pero hindi mo magawa. Gusto mong mag-isip ng maayos pero ang pangit ng mga naiisip mo. Kasi nga, na-depraved tayo because of sin. And pang-apat, we are doomed. Pag sinabing doomed, naku po, paparusahan ka dahil sa iyong kasalanan. So nakita nyo, church, gawin nating 7, gawin nating 4, kalagim-lagim yung situation natin. At ang maganda, mabuti na lang nakialam si Lord sa buhay natin. Isa po sa pinakaayaw ng tao, alam niyo po kung ano, yung pinakikialaman sila. Opo, lalo na kunyari may nakita ka nag-aaway ng mag-asawa, tapos awatin mo, huwag kang makialam, away mag-asawa ito. Gaganunin ka. So ang gagawin mo naman, hiyang-hiya naman po ako sa inyo, sorry po. Ayan, Sa totoo lang, one of the nature ng isang tao is yung ayaw nilang pakialaman sila. Na bagamat pakialam na talaga yung ginagawa nila. Ano po? Church, listen to this. Maglista kayo o mag-isip kayo ng isang pinakapakialamerong forces, groups of people
or influence or factor sa mundo ngayon, sa tingin nyo, anong pinakapakailamero sa atin? Actually, dalawa naisip ko eh. Unang-una, religion. Masyadong pakialamerong religion. Pangalala nyo kung sino pangalawang pinakapakialamero. Ako tingin ko mas pakialamero ito eh. Gobyerno. Oh, pakikialaman ka. Oh, mag-helmet ka. Bawal magtsinelas sa Valenzuela na nagmumotor. Oh, bawal na ninigarilyo sa kalsada. Oh, lahat pinakikialaman. Sino mas pakialamero? Relihiyon o simbahan? Actually, parang parehas eh. Pero ako sa totoo lang, mas gusto ko ng pakialaman ako ni Lord, mga kapatid. Kasi si Lord lang ang talagang dapat makialam sa atin. Tama po ba? Ano? So tignan natin yun, dahil sa ang Panginoon ay nag-intervene, nakialam, let us read yung karugtong. So ang pangit nung senaryo natin, we are dead, we are deceived, we are depraved, and we are doomed. Meron kang quadruple D, mga kapatid. Ano po? Ayan, meron kang will of the D sa buhay mo. Ayan, ano. So ayan, ano. Ngayon, tignan natin yung yung good verse na binanggit dito ni Apostol Pablo from Ephesians 2:4 hanggang 7. So ito na, ano. Basahin natin yung verses 4 hanggang 5 muna. Ito na. But because of His great love for us. Ayan, idugtong natin yung kanina. Ang pangit ng kalalagayan nyo, impyerno ka na, ngunit, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, o di ba't ang ganda? Ano ho? Si Lord God, who is rich in, ano sabi? Mercy. Si Lord daw, yung ating Diyos, ay punong-puno ng habag sa atin. So ito good news, nakialam, nagkaroon ng intervention. Ano? Pagdating sa verse 5, the Apostle Paul further says, because of God who is rich in mercy, sabi niya, made us alive with Christ. Biruin mo, pag sinabing made us alive, ginawa ka na muling buhay kay Kristo. In short, ni-revive ka. Actually, yung ibang term nito, revive. Ano? Para mas maintindihan natin yung term na revive, ito po ang ano. Sa probinsya, uso yung poso. Yung gripo, yung binobomba. Kaya lang madalas, pag ang tubig natutuyo, bumababa, kahit bombahin mo yan, walang tubig na lumalabas. Kahit bombahin mo yan. Sa Ilocano, sa Tarlac, ang sabi sa akin ng mga nandun, yung lolo't lola ko, pag biyagam, buhayin mo. Kasano? Sabi ko, paano? Nag-abot ng isang tabong tubig, ibuhos ko raw doon sa butas, saka ko bobombahin. So binuhos ko, habang bumababa yung tubig, binobomba ko. Unti-unti sa pagbomba ko, nararamdaman ko na mayroong bumibigat sa pagbomba ko at unti-unti yung tubig umaakyat muli sa poso at dumadaloy. Actually, ganyan ang ginawa sa atin ng Diyos. Patay tayo sa ating kasalanan na kahit anong gawin mong operations ng buhay mo, wala lumalabas spiritually. But then because of Jesus Christ came into this fallen world, tinubos niya tayo sa ating pagkakasala, binuhay niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at ngayon, pagka gumagalaw ka, there are some spiritual sins that is happening in your life right now because of Jesus Christ. O, tama po ba? No? So ito na nangyari. He made us alive with Christ even when we were dead in transgressions, and it is by grace that you have been saved. Okay. Tingnan po natin yung outline. Number 1 na ginawa ng Panginoon, listen to this. Nagkaroon ng God's intervention. So ano ibig sabihin ng intervention? Pakikialam. Ano ho? Actually, ang ibang term ng intervention, umepal eh, nakialam eh. Alam niyo po, di bali na kung sinong tao ang makialam sa akin, ang pinakamaganda, the best person that will intervene in our life is none other than our God. So anong ginawang intervention ng Panginoon? May dalawa eh. Number 1 na ginawa niya, according to sa verses 4 and 5, ito po, God graciously accepted us in Christ. Nakita niyo yan? Bili mo, kahit patay ka sa kasalanan mo, kahit doomed ka na, kahit depraved ka na, nagbigay ng ibang paraan ang Panginoon para ikaw ay matanggap sa kanyang piling. At yan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. In short, si Jesus Christ yung namatay para sa iyo, si Jesus Christ yung nagdusa para sa iyo, si Jesus Christ yung nagbayad para sa kasalanan natin.
Tama po ba? Ano po? And actually, kung maalala po ninyo yung sinabi ko nung nakaraan, anong bagay ang pinakamahal sa buong mundo? Alam niyo po kung ano? Kasalanan. Kasi sa kasalanan, yung dugo at laman ni Kristo ang pinagbayad, which is Christ, the most precious person in the world. Sabi nga nila, heaven's finest, si Christ, mga kapatid eh. So biruin mo, ganyan kalupit at katindi ang impact ng kasalanan. Napakamahal niyan. At dahil sa mahal na mahal ka rin ni Kristo, ibinayad niya yung kanyang buong buhay sa'yo. So God graciously accepted us in Christ. Next slide. Sabi ko nga po rito, ito yung pangalawa. Aside from, biruin mo, tinanggap ka na ni Kristo, ito matindi. Binuhay ka ni Kristo. Saan tayo binuhay nung ating Panginoon? Next slide. There are three things in which God revived us. Three things sin killed in us. Kasi tinapon ninyo, sabi ko nga nakaraan, doon sa Ephesians verses 1 hanggang 3, ang kasalanan may tatlong pinatay sa atin eh. Number 1, sin killed our innocence. Then naalala niyo sabi ko, when was the first time you did something for the first time? When was the first time you did something that is bad for the first time? Kailan yung unang pagkakataon na gumawa ka ng isang kasalanan? Actually, hindi mo makakalimutan yan eh. Naalala niyo sabi ko, yung unang kupit ko sa tatay ko, hindi ko makakalimutan yung amount na kinupit ko, naalala ko pa rin yung kulay ng pantalon na kinupitan ko. Ayan. Bakit ko naaalala? It is simply because sin killed the innocence in me. Na hanggang ngayon, sariwa pa rin sa akin yan. Pangalawang bagay na pinatay ng kasalanan sa atin, yung konsensya. Tandaan nyo, committing sin for the second time around is much easier now. Tama po ba? The moment na nagkasala ka, di ba naalala nyo sabi ko, di ba, nung first time kong nangopya sa school, nervous ako. Alam nyo, nung pangalawa, hindi na ako kinakabahan. Nung pangatlo, normal na lang sa akin. At nung mga susunod pang pangungodikot pandaraya ko sa school, alam nyo nangyari? Proud pa ako. Biruin nyo, pinatay ng kasalanan ang konsensya sa buhay ko. Maraming tao ngayon, pansinin nyo, pag unang gumawa ng kasalanan, natatakot pa yan eh. Pero yung mga susunod na krimen, na kasalanan at evil na gagawin nila, naku po, chicken feed na lang yan, kapatid. It is simply because sin killed the conscience in you, kapatid. Ito yung pangatlo, yung will. Alam mo ang kasalanan yung ginagawa mo, pero nasasarapan ka na. Addicted ka na. Ayan, parang yung pag-inom, mga kapatid. Actually, ang nagturong uminom sa akin, si Jan tsaka si Kuya Ricky. Magpupunta ako rito, pinapainom lagi ako niyan. Kaya ako naging addict sa pag-inom eh. Nung kape, mga kapatid kape, hindi ko. Sila na lang nagturo sa akin. Itong dalawang magtropante. Pagpupunta ako rito sa church, Pastor, kape. Hindi naman ako talaga nagkakape. Pero, kape. Ano yung nangyari? Naging addict ako sa kape. Hindi ko sinasabing ang kape, ang pagkakape, kasalanan. Ang gusto ko lang i-point out dito, ang sin at ang kape, addictive. Nahahanap-hanapin ng sirkulasyon ng katawan mo. So from now on, ang hilig ko ng magkape ngayon na lang din ako tumigil. Kanina lang, mga kapatid. Kasi ninenervyos na ako sa pagkakape eh. Yung bang matutulog ka ng gabi, maririnig mo yung patak, nagigising kang ganun eh. Bigla ka na bigla ka nang nagiging alert, mga kapatid. Ayan So tingnan po ninyo ang epekto ng kasalanan, Pinatay ang iyong pagiging inosente, ang inyong konsensya at ang iyong will. Pero ito maganda sabi ni Pablo. But because of Jesus Christ, He revived you. Actually, number 1, ito, dyan muna, hindi na maibabalik yung ating pagka-inosente. Nandyan na yan eh. Pero alam nyo kung ano ginawa ni Kristo? Binayaran niya yung kasalanan mo. Kaya parang inosente ka na ulit. Yan yung time na ni-revive ni Christ yung iyong innocence. Ni-redeemed ni Christ yung iyong innocence. Pangalawa ito, nung wala ka kay Kristo, proud ka pa sa kasalanan mo. Yay! Nang upak na naman ako. Yay! Nanabunot ako. Pero alam nyo, nung nakay Christ ka na, nung nasigawan mo lang yung isang lalaki doon sa kalsada dahil traffic, nakukonsensya ka na, ay, grabe, nakakahiya yata yung ginawa ko. Nagiging sensitive ka na sa iyong kilos. It is simply because
Jesus Christ had revived your conscience. Nagiging makukonsensyahin ka na ngayon. No? Ito pa matindi, yung will mo binuhay na ulit ng ating Panginoon. Dati-dati, addicted ka sa kasalanan, ngayon napaglalabanan mo na. Gumaganong ka na ngayon. Ano? Dati-dati gumaganong ka lang, ngayon gumaganong ka na. Ayan, mga kapatid. Huwag kang gumano na baka tamaan mo yung katabi mo, kapatid. Ano? Gumaganong ka na sa kasalanan ngayon. It is simply because Jesus Christ revived the will in you to do good things, mga kapatid. Ano po? So, grabe pala, no? Number 1, doon pala sa Ephesians 4 hanggang 7, nagkaroon ng God's intervention. Sa outline, number 2, anong ginawa? Pangalawang I na ginawa ng ating Panginoon, aside from intervention, ito po, the Apostle Paul in verse 6 stated our identity in Christ. So yung number 1, intervention. Yung pangalawa, identity. Basahin natin yung verse 6. Sabi po sa Ephesians 2, verse 6. Ito po sabi ni Paul, and God raised us up with Christ. Biruin mo, no? Sino ang kasama mo nung binuhay ka? Kasama mo si Kristo nung nabuhay ka na. Kasi si Kristo unang nag-resurrect eh. So nung nakay Christ tayo, nung tayo nasa lupa, nung nirevive tayo, kasama na natin si Kristo. So God raised us up with Christ. Ito pa pangalawa. And seated us with Him in heavenly realms in Christ Jesus. Hindi mo lang nakasama si Kristo sa proseso ng resurrection, bagkus kasama mo pa siya sa langit in a sense that you are glorified with Christ. So ano yung dalawang ginawa o yung dalawang identity na ibinigay sa atin ng Panginoon nung tayo na kay Kristo? Resurrection and glorification, mga kapatid. Actually, pag ikaw ay wala kay Kristo, ang makukuha mo, hindi po resurrection and glorification. Alam niyo kung ano? May resurrection ka, kaya lang ito yung pangalawa, nakakatakot eh, condemnation. Biro mo, you are resurrected to be condemned in hell. But if you are in Christ, you will be resurrected and be glorified with Christ in eternity, kapatid. Di ba't ang ganda, church? Biruin mo, no? Yung identity mo nung una, yung 4 na D, you are dead, you are doomed, you are depraved. Grabe, ang pangit nung mga D na yun, pero ngayon, gumaganda na. Tama po ba? No? Because God intervened, and because of His grace and mercy, biruin mo, no? He let you to be identified with Christ by having a resurrection and glorification with Christ, mga kapatid. So dito pa lang, o nga no, grabe na yung ginawa sa akin ng Panginoon. Walang-wala ako, buti na lang pinakialaman ng himasok si Lord sa buhay natin. Ang tanong ito, sa offer ng Panginoon ngayon sa iyo right now, anong masasabi mo? Tatanggapin mo ba yung intervention ng Panginoon? O kakanta ka na lang ng let it go? Kapatid, di Lord, ako na lang sa buhay ko. Kaya ko to. Alam niyo, George, mas maganda, magpakialam ka na kay Lord. Lord, pakialaman mo yung buhay ko and I want to obey what you are saying to me right now. Ano? Pangatlong letter I na ginawa po sa atin ng Panginoon, ito po. Sa verse 7, the Apostle Paul revealed why God intervened and let us to be identified with Christ. Ano yung intention ng ating Panginoon? In verse 7, let's read. Sabi pong ganyan sa verse 7. Oh, tingnan natin. Ano sabi niya? In order that in the coming ages He might show incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Ano ang sabi? Nang sa gayon, kaya ginawang ka ng kabutihan ng Diyos, kaya niligtas ka ng Panginoon dahil sa Kanyang biyaya, nang sa gayon, makita ng buong mundo, makita ng mga susunod na saling lahi, makita ng mga coming ages na darating pa, ang incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Nakita niyo yung intention ng ating Panginoon? It is as if, imagine yourself, nung binago ka ng Panginoon, actually,
Hindi pala binago agad eh. Nung niligtas ka ng Panginoon, nung tinanggap mo yung Panginoon, nung in-identify ka na ng Panginoon with the resurrection and glorification of Jesus Christ, nung binago ka na ng Panginoon, nung nag-i-struggle ka na sa kasalanan, nung gumagawa ka ng kabutihan, ito, kapatid, ikaw ang masterpiece ng Panginoon. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagtataka ang mga unbeliever sa'yo eh. Dati, demonyo tong taong to, ba't ngayon ang buti-buti na? Nagtataka sila. Dati-dati, ang sama ng ugali nito eh. Pero bakit ngayon ang bait-bait na? Nginingitian ako, binabati ako, nililibre palagi ako sa lugaw, pinapakapi ako. Dati suplado to ang sungit nito eh. Nagtataka, it is simply because alam niyo ba kung bakit? Naging masterpiece ka na ng Panginoon. Ibig sabihin, the Lord is saying to the whole world, yung mga wala pa sa akin, tingnan niyo yung buhay ng mga nasa akin na. Ayan. Tingnan niyo itong mag-asawang Christian na to, ganyan dapat kayo. Tingnan niyo itong mga estudyanteng ito, nag-aaral mabuti, dapat ganyan kayo, hindi na kayo nangungopya. Ayan. Ano. Tingnan niyo itong mga workers na ito, ayan. Mga honest sa trabaho, palagi nag-overtime, masipag at magalang sa authority. Ayan. Tingnan niyo itong mga, tong mga mamamayang Pilipino na ito, mababait na sila. Kumbaga parang pinagmamalaki tayo ng ating Panginoon na dahil sa tayo'y dati 4 na marumi tayo, doomed, dead tayo sa ating kasalanan, ngayon na-revive ka na at sinasabi ng Panginoon, hindi, tingnan nyo yung ginawang kabutihan ko sa taong ito. Gayahin nyo sila. Alam nyo po, ang buhay ng Kristiyano, parang ganito lang yan eh. Alam nyo yung trapeze, yung mga acrobat, yung nililiparan nila, yung pinagsasabitan nila, ang tawag doon trapeze eh. Yung bar na may 2 lubid na nagswiswing sa ere. Di ba minsan may mga nakasabit doon, may nakasabit dito. Minsan mag-iikot-ikot sa ere, magpapalitan ng pinaglalambitinan yan eh. Grabe, ang gagaling ng mga acrobat eh, magagaling pa sa unggoy, mga kapatid eh. Ganun sila. So yung mga trapeze, ano ba tawag doon? Basta flying trapeze o acrobat ang tawag sa kanila, no? Umiikot-ikot sila sa ere, pinapanood sila sa perya, sa show, yung mga tao believe. Alam niyo yung mga nag-a-acrobat na yun, para tayo sila. We are showing to the world the life that has been changed by the grace of Jesus Christ, mga kapatid. And if ever na magkamali ka, if ever that we fail and fall, alam niyo maganda, doon sa mga trapezes ba tawag dito, sa mga acrobat na ito, sa ilalim may net. Kung sakaling may malaglag, they can bounce back, get up, and perform once again. Hindi ba't sa buhay Kristiyano, hindi naman talaga totally mawawala ang kasalanan eh. Nadadapa tayo, natitisod tayo, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, pero merong net sa ilalim, nasasalo sa atin at mag-e-encourage sa atin, go up again and do your work. Perform. Show to the world the changed life na ginawa ng Panginoon sa'yo. Kaya ang gagawin mo, actually, accidentally, may nalalaglag talaga eh. Doon sa mga acrobats, kahit gaano sila kapraktisado, gaano sila kagaling, may nalalaglag. But because of grace, because of this net, grabe, babalik sila. They will bounce back, magpe-perform, lalambitin ulit, mga kapatid. Alam nyo, ganyan ang buhay Kristiyano. Tinitignan tayo 360 degree ng sanlibutan, maging si Lord. And every moment we fail and every moment we fall, there is the net of grace that is ready to catch you and encouraging you to go back up once again and perform once again for the Lord. Grabe ang biyaya ng Panginoon, kapatid, ano? Yung net, kahit tumilapon ka sa ang dako ng pinagpe-performan mo, hindi mawawala. Ganyan kalaki ang scope at ang sakop ng net of grace ng ating Panginoon. Ano ho? So dito, next, ano pa sabi ko rito? Ayan, malapit na tayo magtapos. Listen to this, church. Every redeemed sinner, tandaan po ninyo, no, is a living testimony of the love of God and His power to save souls and change life. Oh. So tingnan po ninyo ito, no? Mag-recap tayo. Balikan mo yung 4 na D, Mitch. We are dead. We are deceived.
we are depraved and we are doomed. Di ba nakakatakot yan? Pero the good thing, because of His grace, God intervened. At nung nag-intervene ng Panginoon, nung tinanggap mo siya, He gave you a new identity in Christ. That is, being resurrected and glorified with Christ in eternity. So di ba't ang ganda, no? So ngayon, habang ina-anticipate natin yung ating resurrection and glorification, we are performing a changed life in this fallen world. Sabi ko nga, parang nga tayo mga acrobat na nag-show and nagtetel sa world how a changed life should be lived. Ano ho? Pero hindi ho may iwasan talaga yung nagkakamali at nagkakasala tayo. Yung natutukso tayo. Totoo yan, kapatid. Natutukso ka pa rin. Si Kristo nga natukso eh. Pero, ang maganda kay Lord, hindi nagpatalo sa tukso. No ho? So, ito na nangyari. Balik tayo doon sa isa, yung sa kanina, Mitch. No? Because, since that we've been redeemed, na ano ka na, biro mo na, natubos ka na, yung buhay mo isa ng testimony, isa ng patotoo sa pag-ibig, sa kapangyarihan, at sa pagliligtas ng iyong kaluluwa at pagbabago ng iyong buhay na nakita mo kay Kristo Jesus. Ano ho? Ngayon, tingnan po natin ito, church. Bago tayo magtapos, let me share you 2 words. Ano ho? Alam niyo kung ano natanggap natin kay Lord? Actually, kung babasahin mo itong Ephesians 2:4 hanggang 7, parang may dalawa akong good words na dapat nating pag-aralan. Alam niyo kung ano? Yung mercy tsaka yung grace. Isahin natin to. Ano yung mercy? Ano ho? Sa Tagalog, habag. Sa mas mababaw na salin, awa. Ano ang itsura ng isang taong kinaaawaan? Bigyan ko kayo ng example. Ang ibig sabihin pala ng naawa ka o habag o mercy ito, yung karapat dapat na ibigay sa kanya, hindi nakuha. Ano yung karapat dapat na ibigay sa atin? Kaparusahan, condemnation. Pero because of His mercy, hindi natin nakuha. Biruin mo, no? We are dead, we are deceived, we are depraved, we are doomed. Ang karapat dapat sa atin, condemnation in hell. Pero dahil sa habag ng Diyos, hindi niya agad ibinigay. Ayan tawag dyan, mercy. Ano naman yun? Grace, mga kapatid. Ito matindi. Kung ito yung mercy, grace goes up further. Ano? Ito yung grace. Hindi na nga binigay yung kaparusahan mo, binigyan ka pa ng mas maganda ng Panginoon. Ano binigay sa'yo? Binigyan ka ng resurrection, binigyan ka ng glorification, binigyan ka ng eternal life, binigyan ka ng opportunity na mamuhay sa mundong ito na ipakita mo ang buhay na binago ng ating Panginoon. So yan po ang ibig sabihin ng grace, mga kapatid. Okay, para mas maintindihan natin yung ating yung grace and mercy, ito po merong isang pastor na lang Ang nangyari, nag-drive. Itong pastor na ito, kawawa naman, parang volunteer lang, no? Tapos, ano pa siya? Parang hindi maayos yung kanyang ministry. So, ang ginawa ng pastor na ito, nag-drive. Kasi may pupuntahan siya eh. Sa pagda-drive niya, nakatulog, nakalimutang magkape. Di bumangga siya doon sa isang barrier somewhere in EDSA. Pak! Ang nangyari, alam niyo, church, nasira yung kotse, nasira yung poste ng stoplight. So, hinuli. Ano ang kaso? Reckless imprudence resulting in damage to public property. No? So, kuha lisensya, hinuli siya. Actually, ang problema ng pastor, ito. Yung kotse, hindi pala sa kanya. Hiram lang. Ang problema, hindi pa pinaalam. Grabe, no? Pastor yan, ha?
Hiram na yung kotse, nasira. Ito pa matindi, nasira yung poste ng stoplight. So, kinulong yung pastor, nagkaroon ng hearing. So, may judge. Doon sa hearing, sinabi yung kaso niya, sinabi yung consequences, sinabi yung multa para hindi siya makulong. Ang problema ng pastor, wala siyang pera pang multa. Alam niyo anong ginawa ng judge? Eto, dito papasok yung grace and mercy. Sa sobrang awa ng judge, dinismiss yung kaso. Pero, mabuti ang judge bumunot sa kanyang bulsa ng big amount of money, ipinambayad doon sa lahat ng na-damage ng pastor. Pati yung kotse, binayaran ng judge, pati yung poste ng kuryente, pati yung kanyang kaso, binayaran para maabsuelto. Grabe, no? Church, tandaan nyo, ganyan yung mercy. Ganyan yung grace. Ang deserve ng pastor, ikulong, mabulok sa kulungan, magbayad. Pero because of grace and mercy na naramdaman nung judge, dahil yung pastor nagmakaawa, talagang umamin sa kasalanan niya, dahil sa habag nung judge, siya ang nagbayad, mga kapatid. Ito pa matindi, church. Ito matindi ito. Pagtapos nung kaso, alam niyo kung ano ginawa ng judge? Inimbitahan niya yung pastor, kumain sila sa labas, niregaluhan pa ng bagong motor na sasakyan. Ayan yung mercy, ayan yung grace, kapatid. Pero mo na-offset yung kasalanan, nabigyan pa siya. May tanong po ako sa inyo, anong meron yung pastor, bakit ginawa to ng judge? Actually, wala Pero sa judge meron. Anong meron yung judge, bakit niya ginawa ito sa pastor? It is simply because the judge is full of mercy and rich in grace, mga kapatid. Ganyan yung ginawa ng Panginoon sa'yo. Na dapat, grabe dead, deceived, doomed, tapos mapapanish tayo sa hell. Pero dahil sa ginawang kabutihan ng Panginoon, grabe, eto ka na ngayon, kapatid. Tayo po tumayo right now. Ano pa nakalagay dyan? Basahin po natin ito, church. Ito, magandang panalangin natin ito Because God intervened, we are not the person we used to be. Ayan. Our present life and eternal destiny change because of God's grace. We have been redeemed from our ugly past and have been identified with Christ. Wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon, sino ngayon right now yung gustong tumanggap kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas? Kapatid, tignan mo, pag wala ka kay Christ, yung apat na din nasa iyo You are dead, you are deceived, you are depraved, and you are doomed. Na kahit na anong effort ang gawin mo diyan, you cannot escape that for this in your life. Yung apat na din na yan. Forever you will be dead, forever you will be deceived, forever depraved and doomed ka. Only by God's intervention in grace lamang ang paraan para makatakas ka dyan. At kapag tinanggap mo si Kristo, ito matindi. You will be resurrected and will join Christ in His glorification. So, habang wala pa yung dalawang ito na ina-anticipate at inaantay natin, ito maganda, namumuhay ka na ngayon bilang isang buhay na testimony o patotoo ng ating Panginoon ay merciful and gracious and powerful because the Lord God changed you. Alam niyo po, bilang isang Kristiyano, nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Lord, buti na lang nakilala kita. Mabuti na lang, Lord, na encounter kita. Mabuti na lang, Lord, na unawaan ko, Panginoon, ang inyong mensahe. So kapatid, right now, if you have understood the message at kung ikay wala pa kay Kristo, surrender your life right now. Isuko mo. At ito sasabihin ko sa iyo, maraming gagawin pa si Lord
sa buhay mo. And if ever ikaw naman kapatid Christian na, nagfe-fail, nagfo-fall, ano mo sabi ko kanina doon sa example ko? Merong net of grace, kapatid, na handang sumalo sa'yo, na handang magpabangon sa'yo, at handang magbigay ng bounce back para sa'yo para mag-perform ka ulit at mabuhay bilang isang binagong buhay ng ating Panginoon. Alam niyo yan ang gusto ko kay Lord eh. Yung bang He will not let you fall kahit na talagang nalalaglag tayo at natutokso sa kasalanan. Ayan po yung kapangyarihan ng biyaya at habag ng Diyos sa atin. So tandaan natin that it is only by His grace that we are saved. Tayo po tayo po manalangin. Father, thank you so much, O Lord, for once again, you have reminded us of your mercy and grace. Salamat, Lord. Ang pangit talaga, Panginoon, ng buhay pag wala kami sa'yo. Talagang nakakatakot, madilim, hindi masaya, Lord. Malungkot, nakakatakot, Father. At Lord, dahil sa buhay ng kasalanan, hindi namin, Lord, kayang kumawala eh. Kahit na anong gawin naming effort, talagang hopeless and desperate kami, Panginoon, sa sitwasyon na ganyan. Mabuti na lang, Father, nag-intervene kayo sa buhay namin at sa buong sangkatauhan. At nawa, Panginoon, yung inyong intervention ay tanggapin din, Lord, ng mga taong wala pa po sa inyo. I pray, Lord, na bilang Kristiyano, gamitin niyo po, Panginoon, yung buhay namin to convince people to accept your intervention, Panginoon. To show to them your love, your grace, and your mercy, Panginoon. Tulungan niyo ho kami, Panginoon, na mamuhay ng ayon sa inyong kalooban, nang sa gayon, Father, makita nila ang inyong biyaya at kapangyarihan, Panginoon. Father, once again, thank you so much. Maraming salamat po. Lord, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.